Nasagip ang isang Chinese national matapos umanong makatakas mula sa mga kapwa Chino na dumukot at nanakit sa kanya sa Pampanga. Saksi si Maris Umali, exclusive. Hindi akalain ng 36 anyos na Chinese national na ito na masisilayan pa niyang muli ang sikat ng araw. Dinukot kasi siya ng 5 di pa nakikilalang kapwa Chinese. Alas 11 raw ng gabi nitong December 28 habang naglalakad pa uwi sa Pasay City. Tinalukbungan ng ulo para di makakita. Isinakay sa isang sedan at dinala sa isang safe house na kalaunay nalaman niyang sa San Simon, Pampanga pala. They started to beat him. He was handcuffed. Okay, the 3 kidnappers, they will take turns to beat him. Nagtamo siya ng malalaking sugat sa katawan at ulo at pasa sa puwet dahil sa araw-araw daw na pagpalo sa kanya gamit ang yantok. Okay. He said the kidnappers actually recorded a video, I think, to get the ransom from his family. Initially, they threatened him. Okay, they're gonna sell his organs, his body organs. His mom, because of this incident, because I think his mom got the hypertension, high blood pressure. Okay. Because of this, his mom also hospitalized in China. Awang-awa raw ang kaniyang pamilya at labis na nag-alala para sa kanya. Pero walang-wala raw silang perang maipambayad sa ransom na 300,000 RMB o katumbas ng mahigit 2.3 million pesos. Kalaunan, ibinaba ito sa 100,000 RMB o halos 800,000 pesos pero di pa rin mabayaran ng pamilya. He told his sister that he already prepared that he will be dead. And then he told his sister must try to rescue his mom. Don't worry about him first. I'm dead. Yeah. Prepare to die. Umaga nitong December 31, nakahanap daw siya ng tiyempong makatakas. He saw the small window and he managed to release his hand from the handcuff. But initially he kind of scared. And then second time, and then he decided to try to escape. 50-50 chance. Sorry, 50-50 chance. Yeah. Nakita raw siya ng isa sa mga kidnapper at nagsisigaw pero nakatalo na siya sa bubungan ng kapitbahay na tumulong tumawag sa pulis. May mga persons of interest na tayo, may mga names na rin tayo ng mga lumabas. So with that, siguro we can see positive results sa mga darating na araw. Chine-check natin kasi combination ng local tsaka ng mga foreign national. Kidnapping, of course, and then yung physical injuries. Hindi pa namin maaaring pangalanan at ipakita ang mukha ng mga suspect at persons of interest dahil patuloy pa silang tinutunton ng mga pulis. Pero may malinaw na raw na lead ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP sa pagkakakilanlan ng mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang PAOK sa Chinese Embassy para sa pagpapauwi sa biktima sa China at paghuli rin sa mga Chinese national na mga suspect. Base sa record ng PNP, umabot sa 25 ang insidente ng kidnapping sa bansa, kabilang ang tradisyonal na pagdukot, pati ang casino at pogo-related mula Enero hanggang Nobyembre noong 2023. 66 naman ang mga bangkay ng mga foreign national na natagpuan sa Region 3 at 4 sa parehong panahon. 31 na suspect ang arestado. Ang nakakatakot lang dito sa grupo nila kasi kompleto na sila ng gamit eh. Hindi lang basta gamit. They have sophisticated weapons. They have luxury cars. Ang kaya nila ginagamit yung mga ganun sasakyan is hindi takaw hindi kasi sitahin eh. Dahil alam mo na mamahaling sasakyan yung dadaan sa isang checkpoint, alam mo may VIP ang sakay, so hindi mo na nasisita. So yun ang alam nila kung paano gamitin yung pera at yung koneksyon para makuha nila yung mga gusto nila. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ang inyong saksi.